Okay, ito po yung update sa bagyong Super Typhoon Inday. Kailangan mapanood nyo po ito guys hanggang dulo para mapaghandaan po ng mga lugar na pwede pong masalanta ng malakas po na bagyo na ito. Ayan, panoorin po natin. Panahon. So dito muna natin sisimulan. Ang lokasyon ngayon ng Super Typhoon Inday ay talagang mas palapit na ng palapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Nagpaparamdam na at unti-unti na nating nakikita ang epekto nito sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Sa pinaka-latest po na update mga kababayan ko, no, ay hulihong namataan. Ito nga pong Super Typhoon Inday. Kaninang ngayong alas 8 po ng umaga po ng Martes na meron pong lokasyon na 1,860 kilometers east of Central Luzon. Nasa labas pa rin naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita nyo sa ating forecast track, napakalawak ng radius o ng hangin nito na kayang sakupin ang malaking bahagi ho ng Luzon. At pagdating naman po Guys, yung nakikita nyo sa screen na yan, yung nasa taas, yung humahagupit yung Super Typhoon Inday, nasa ibang bansa pa po yan guys, wala pa po sa atin. Kaya kailangan nyo pong tapusin yung video na ito para kung sakali po malaman po ninyo ang mga lugar na maaapektuhan at masasalanta po ng bagyong Super Inday na po ito. Mamayang gabi ng alas 8, lalapit naman ito na 1,545 kilometers east of Central Luzon. Ito na po yung pagpasok ng Super Typhoon. No? Papasok ang Super Typhoon pagdating po ng July 8. Ito po ay Miyerkules ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga na mayroong lokasyon na 1,300 kilometers east of Northern Luzon. Ang senaryo ho natin dito, mas maapektuhan po ng Super Typhoon Inday ang silangang bahagi ho ng ating bansa. Kasama dyan ang Visayas, ang ilang bahagi ho ng Luzon at yung magiging enhance sa bagat o pagpapalakas nito sa habagat o sa southwest monsoon. Kaya kinakailangan po natin maging alerto at mag-ingat. Ngayon po, ang Super Typhoon po na ito ay meron pong lakas ng hangin na 215 kilometers per hour. Yung lakas po ng hangin niya at yung bugso naman nyo ho ay pumapalo na sa 250 hanggang 270 kilometers per hour, isang ganap pa rin na Super Typhoon category. Makikita ang mabuti sa ating monitoring screen kung paano ito nagsisirculate. Ang circulation po ng kanyang hangin ay pa-west-northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Medyo mabilis ang pagkilos nito kaya asahan natin na kahit wala po itong direktang Guys, kung nakikita nyo po sa monitor or sa screen, yung radius po, yung lawak ng sakop ng bagyo na ito, medyo hindi naman po siya magla-landfall sa ating kalupaan. Ang kailangan lang po nating paghandaan dito guys kasi po yung habagat is hinahatak po ng bagyo na ito. Kaya po maraming ulan or napakadaming ibabagsak po na ulan yung bagyo na ito. Yun po ang ating kailangang paghandaan guys. Yan po sa mga lugar na mga affected ng bagyo na yan. Kasi po hatakin po nito yung habagat guys. Yun po yung parang tawag dito, ondoy kung natatandaan nyo. Napakadami pong ulan ang binagsak ng bagyong ondoy na yon. Parang katulad po din ito nun. Yung paghatak po niya sa habagat ang delikado po dito. paglaan po ito para pambalino sa mga kababayan natin. Ito pong bagyo na ito, Super Typhoon Inday, hindi po ito nakikitaan lang magkakaroon ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass. Magkaiba kasi yung landfall ng bagyo kaysa sa epekto ng trap o extension ng hangin ng malakas na bagyo. Ganito po, no? Pag Category 5, Super Typhoon, nilinaw ko po yan. At kapag yung pinakasentro o pinakamatat ng bagyo ang tumama sa ating Philippine landmass, doon mararanasan ang signal number 5. Pero kapag traffic extension lamang ng hangin ito ang tumama sa silang bahagi ho ng ating bansa, nababawasan yung wind signal. Sa silang bahagi po ng Visayas at Luzon, mataas ang tiyasang itaas sa wind signal number 3, yung pinakamataas na huyan. Once na pumasok na po, Miyerkules ng umaga, etong Super Typhoon Inday sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagpasok ito,
agad itataas po ang wind signal number 3 sa mga lugar po ng Eastern Visayas. Yan po sa may North Luzon, no, yung mga lugar ho ng Batanes. Yan po ang mga lugar na maaapektuhan ito. Ngayon naman, aalamin natin yung mga lugar naman na maapektuhan po ng habagat once na palakasin na ito ng Super Typhoon Inday o tinatawag din natin na Super Typhoon Bobby. Matindi po ang naging epekto niya, no? Diyan sa Guam, sa mga lugar po na malalapit sa Guam, yung mga nakatira na mga kababayan natin doon, libo-libo ho, kaya dapat ipanalangin pa rin natin sila na safe sila at makarecover po sa nangyaring pinsala ng malakas po na bagyo. Ito, ang magiging epekto naman ng bagyo by next week, sa simula ng pagpasok ng Super Typhoon, agad-agad lalakas or magiging activated ulit ang habagat o southwest monsoon sa pinakamalakas na kategorya niya, no? At pinaghahanda ngayon ang malaking bahagi po ng Negros, Western Visayas, ang Mimaropa, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, kanlurang bahagi po ng Cordillera at ang Cagayan Valley. So, ito pong Super Typhoon na ito, kikita nyo sa ating pinakamapa, hindi ito direktang maglalandfall sa ating Philippine landmass. At ito naman po ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng Sabado ho ng umaga hanggang sa Linggo po ng madaling araw. Diyan po inaasahan na ito ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at hihina sa pagiging typhoon. Papunta naman ang direksyon po ng Super Typhoon sa Taiwan. Kahit po makalabas na ang Super Typhoon sa ating Philippine Area of Responsibility, magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa pinakamalakas nitong lakas ng hangin. Dahil nga po, lagi ko sinasabi, once ang habagat ay masambayan ng malakas na bagyo, agad-agad ito nagkakaroon ng intensification o yung mabilisang paglakas po ng habagat o ng southwest monsoon. Ito po yung mga lugar na dapat maging alerto at maging handa. Unahin muna natin. Ito kasi ang mangyayari dyan. Kapag ka nakapasok na po ang Super Typhoon Inday, ang mga lugar po na maapektuhan nito, i-explain ko mabuti. Kasi pag sinabi ho kasi natin na Eastern Visayas, malawak po yung mga lugar na yan. At syempre, dapat alam na mga kababayan natin. Kasi hindi pwedeng, sige, Eastern Visayas, North Luzon, malawak po kasi yan. At nakalimutan ko din sabihin, ang parte ng Bicol region, may alerto din sa traffic extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday. O isa-isahin ho natin. Sa parte muna tayo ng Bicol region mga kababayan. Maging alerto sa bantaan ng traffic extension ng hangin ng Super Typhoon Inday ang Albayang, Camarines Norte, Camarines Sur, at Anduanes, Masbate, Sorsogon. Yung mga lugar ho na yan, mataas ang tsansang itaas sa wind signal number 1 hanggang sa signal number 2. Pero yung mas malapit pa dito sa extension ng hangin, yung Eastern Visayas, silangang bahagi ho ng Luzon, ay tataas sa wind signal number 3. So proceed tayo sa susunod na mga area na posible po nitong maapektuhan. Ito po, no, ang susunod naman dito, ang parte ng Central Luzon, asahan din natin na mahagip ng trap or extension ng hangin po ng papalapit po na Super Typhoon. Kasama dyan sa dapat maging alerto ang Aurora, ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Actually, maraming mga lugar pa, pero yung mga lugar ko, yung mga lugar na sinabi ko, ang mas maraming maapektuhan kapag dumikit pa po ang Super Typhoon. O proceed tayo, sa parte naman po tayo ng tinatawag natin na North Luzon. Sa North Luzon, dapat maging alerto ngayon pa lamang po at maging handa ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at kasama rin po ang Batanes, ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Abra, Apayao, ang Benguet, Ifugao, Kalinga, at ang Mountain Province. So kung makikita ho ninyo, halos nasa advance forecast tayo doon sa pagpasok po ng Super Typhoon pagdating po ng Miyerkules po, ng araw po ng Miyerkules. So proceed tayo mga kababayan. Ito pong tinatawag natin na Super Typhoon na Inday ay may iba't ibang kategorya. Bago ito naging Super Typhoon, dumaan muna ito sa pagiging Tropical Depression, dumaan din sa pagiging Tropical Storm, Severe Tropical Storm, Typhoon, at ngayon ay isang ganap na po na Super Typhoon category. Marami nagtatanong at naguguluhan kung gaano ba kalakas ito nga pong Super Typhoon Inday. Sa pagkatala po ng Pag-asa at sa ibang mga weather model na ating ginagamit, sa advanced weather forecast natin, ito ay nakikita o ihahaling tulad sa lakas po na meron sa Super Typhoon Yolanda.
Alam naman natin na yung Super Typhoon Yolanda o Bagyong Yolanda ay matinding pinsala ang naibigay sa malaking bahagi ho ng ating bansa. At tinatawag talaga yon na life-threatening po na bagyo. Matindi po talaga. Ganun po na ihahalin tulad etong Super Typhoon Inday. Pero ang kaibahan ho ng Yolanda dito sa Super Typhoon Inday, ang Yolanda ay nagkaroon ng direktang landfall sa ating Philippine landmass. Ito naman po ang tinatawag natin na Super Typhoon Inday, magre-recurve yan at hindi po direktang magla-landfall sa ating Philippine landmass. Mahagip lamang ng trough or extension ng kanyang hangin ang silangang parte ng ating bansa. Kaya naman mas mababa po sa signal number 5 yung mga area po na maaapektuhan nito. Ang senaryo natin dito mga kaibigan, mga kababayan ko ay dalawang klase. Yung unang senaryo, kapag mas lumakas o lalo pa nag-intensify ang habagat, may tsansa na mas pababain ito ang epekto po ng Super Typhoon Inday, yung hangin na mas mahatak pababa. Pero yung pangalawang senaryo natin, magtutuloy-tuloy siya, lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, araw po ng Sabado hanggang sa Linggo, diretso sa Taiwan, at hindi na magkakaroon ng pagbaba ng kanyang direksyon o tuloy-tuloy po siyang mag-record. Gayun din, magtutuloy-tuloy ang epekto ng habagat kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong Super Typhoon Inday. Ngayon, marami nagtatanong sa atin, no, Kuya Francis, eto bang Super Typhoon Inday ay magkakaroon ba ng panibagong kasunod na bagyo o sama ng panahon? Actually, dapat po unahin muna nating fokusan itong Super Typhoon Inday. Pero mas maganda malaman din natin kung may panibagong mga sama ng panahon na nabubuo after po nito. Ito po, no, para malinaw sa atin. Naglabas ho ang pag-aasa ng tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. And after po ng Super Typhoon Inday, may mga panibagong low pressure area na naman na mabubuo. Pero huwag kayong mag-alala, yung mga panibagong LPA na mabubuo is nasa low chance ang category para maging tropical depression. Nilinaw ko na po sa inyo, ngayong month po ng July is nasa 2 hanggang 4 na bagyo po ang posibleng mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman po lahat yun ay puro mga malalakas na bagyo. Pinangunahan na ng bagyong Henry at pangalawa ang Super Typhoon Inday. Meron pa tayong ina-expect na dalawa pero hindi pa natin matutukoy kung malakas ba o mahina po yan. Ganito po para mas maunawaan natin. Karaniwan po kapag month po ng July, may mga bagyo talaga na tumatawid sa ating Philippine landmass. May mga nagre-recurve. Yung mga tumatawid po sa ating landmass, yun po yung mga klase ng bagyo na mga mahihina o mga low pressure area lamang. Pero kapag mga super typhoon o mga malalakas na bagyo naman, karaniwan yan ay nagre-record pa o hindi direktang tumatama sa ating Philippine landmass. Maraming beses na yung nangyayari at proven na po na gano'n ang nangyayari kapag month po ng July. Eto, explain ko po mabuti. Mas delikado pa rin. Eto kung sumasakit din yung paa mo sa sapatos pag gumagala or pag namamasyal, maganitong clogs ka na lang guys. Proven na po na gano'n ang nangyayari kapag month po ng July. Eto, explain ko po mabuti. Mas delikado pa rin kahit mahina lang ang bagyo. Kapag isang tropical depression o mahinang bagyo ho kasi, more on mas maraming ulan ang binibigay nito sa mga direktang lugar na tinatamaan. Pero mahina po yung hangin. Ang tropical depression nagtataglay lamang ng 39 to 62 kilometers per hour. Pero ibang usapan kapag super typhoon na ang ating minomonitor. Tulad ng Super Typhoon Inday na ngayon ay nagtataglay po ng 200 kilometers per hour pataas na lakas ng hangin, life-threatening po talaga yan. Pero ang Super Typhoon naman, karaniwan po yan, malakas yung hangin pero kakaunti ang mga ulan na ibinibigay o dinudulot ito sa mga lugar na naapektuhan ito. Kaya naman huwag kayong magtaka once na pumasok na po ang Super Typhoon Inday, araw po ng Miyerkules o pwede ring mas papaaga kasi bumilis ho yung kanyang sirkulasyon sa 25 kilometers per hour pa west-northwestward, kaya inaasahan pwedeng mas paaga o pwedeng mas maliit pa ang pagpasok nito. Kaya kailangan Ayan guys, ito po yung update sa malakas pong bagyo na ito. Grabe guys, no? Dahil po sa climate change, mas lumalakas pa po lalo yung ating mga bagyo. Dati po ang category lang po niyan ay hanggang sagad sa signal number 3. Pero ngayon po ay lumakas pa po lalo. Sumagad po ito sa category na signal number 5. Ayan guys, doon po sa mga nabanggit na lugar, paghandaan at mag-ingat po tayo. Maraming salamat po guys. Magdasal po tayo
na tayo po ay hindi maapektuhan ng bagyong ito. Ayan, maraming salamat po. Pakilagay po ang inyong mga komento dyan guys para mabasa po natin, or i-share at i-like nyo po ang videos na ito para mas marami pa pong makaalam na ating pong mga kababayang Pilipino. Salamat po.